Siya ang orihinal na babaeng walang balakang. Pero isang bayan daw tayo na may maigsing memorya dahil madali tayo makalimot. Ang masaklap pa, naaalala lang natin ang mga pagkabigo, hindi ang mga tagumpay, ang mga pagbagsak, hindi ang mga pagbangon. Kaya hindi na natin naaalala ang sayang inihatid niya sa ating mga tahanan sa pamamagitan ng telebisyon. Nabura na sa gunita ang 9 na taong paglilingkod niya sa Maynila bilang konsehala. Ang naiwan na lang sa atin ay ang balita ng pagkawala niya sa Katinuan. Ngayong gabi po mga kapatid dito sa Star Confessions, silipin po natin hindi lamang ang pagbagsak at pagkabigo, kundi higit sa lahat, ang pagbangon at tagumpay ng isang Sita Astal. Maagang nabalo ang papi ko at napangasawa ang mami ko. Pero namatay din si mami when I was 8 years old. Sinubukan ko pero hindi ko makasundo ang aking stepmom hanggang sa magdalaga ako. Sita, ano ba? Bakit ba? Anong bakit? Eh, maghapon nang nakadikit sa tenga mo yung telepono. Di ka ba natatakot na mamagay ang eardrums mo? Tita Lucy, bago mo pa napangasawa ang papa ko, nakadikit na yung receiver sa tenga ko. Sanay ng eardrums ko. Teka nga, ha? Magkaliwanagan lang tayo. Bakit ba hanggang ngayon hindi mo pa ako natatanggap, ha? Noong dinala ka ni Papa dito sa bahay na to, ang pakilala niya sa'yo, friend lang. Kung hindi ko pa narinig ang mga chismis ng katulong, hindi ko malalaman na kayo ng Papa ko ay more than friends pala. Nagsinungaling kayo. Teka nga, ha? Teka lang, ha? Sumusobra ka na eh. Pag kinakausap kita, huwag mo akong tatalikuran. Gagawin ko kung anong gusto ko dahil bahay ko to. Bahay ito ng mama ko! Pwes, hindi na ngayon. Ako na ang asawa ng papa mo. Bahay ko na to. In fact, na-transfer na sa pangalan ko ang titulo. Sa'yo? Ninakaw mo ang bahay na binili ng mama ko nung dalaga pa siya? Eh, magnanakaw ka pala eh! Malditong boto ko, ha? Ha? Bakit? Ikaw! Magnanakaw ka! Ikaw! Magnanakaw ka! Sita! Iyan na yan! Tama na. Yung anak ko eh! Kinakampihan mo pa yan? Sige, magkampihan kayo! Lagi na lang akong mali! Lagi na lang akong maldita! Sita, saan ka pupunta? Lalayas ako! Katulad ng ginawa ni Ate Fatima. Maswerte nga siya nakarating siya kagad sa Amerika. Hindi niya mararanasan na tumira sa bahay na to kasama yung babae niyang bilang madrasta. Eto, tandaan niyo, sinusumpa ko. Wala pang 1 taon, bubura na yung pangalan ng babae niya sa bahay na to. Sita! Sita! 17 lang ako nang lumayas ng bahay. Pero nagsikap ako. Mag-isang namuhay. Naging part ako ng Dyna Dancers at later, cultural dancers sa Japan. Ginamit ko ang mga kinita ko para magtayo ng rent-a-car business. O ito, re-rento bukas ha. Siguraduhin mong okay yan. Linggo lang, pakicheck. Tingin. Okay. So, ayos na to ha. House business. Mas malakas na ngayon pa. Sorry. Nakamali ako dati. Sabi ko, mag-uwi ka na dahil kailangan mong tatay o asawa na mag-aalaga sa'yo. Kung hindi, maging pakawala ka. Kasi hindi mo kayang mabuhay sa hirap. Pa, nakaraan na yun. Di ba sabi ko sa inyo, hindi baling mamatay akong gumagapang sa lupa. Hinding-hindi ako hingi ng pera sa inyo. Hinding-hindi ako babalik sa poder niyo. Hindi ka bumalik sa poder ko, di ba? E ngayon, hindi ka sasama sa amin sa Amerika. Mas gusto ko magstay dito, sa Pilipinas. Kung di minalas ang negosyo ko dito, I too would love to stay. Baka naman hindi ka sasama dahil sa tita mo. Pa, mahal na mahal kita. Kaya pinatawad ko na rin si Tita Lucy. Dahil alam kong mahal na mahal mo rin siya. Kung nagbago ka ng isip, sabihin mo na lang sa akin, ha? Matutuwa ang ate Fatima mo. Pag nalaman niya na
manirahan ka sa States. Huwag ka mag-alala. I'll keep in touch with you, with Ate Fatima. Nasabak ako sa teatro. Doon ako napansin ni Direk Johnny Manahan. Ipinasok niya ako sa TV and later sa pelikula hanggang sa makilala ko rin si Romano. Di naman masyado. Nako, bilib na bilib sa babae niyan sa Direk Johnny Manahan. Ang sabi nga ni Direk, this woman has something. Kahit walang balakang ang kaibigan mo, may something pa rin. Paano ba naman, di ba? Lagari ng lagari, ang daming shows. Ang daming pelikula. Saan ka pa? Paano magkakaroon love life niyan? Ako, wala nga eh. Aba, baka mahuli ka sa biyahe. Maghanap ka. Loka, ikaw talaga ang lalaki, hindi hinahanap yun. Kusang dumarating, kusang binibigay ni Lord yan. Ako, uminom na nga lang tayo. Cheers! Ikaw talaga. Hi, I'm Romano. You're Rosita Astels, right? The actress? Artista din si Romano sa mga foreign films na ginagawa sa Pilipinas noong 1990s. Nagsama kami. Pero habang siniswerte ako, lalo namang minamalas si Romano. Basta ka sa tugtog. Han, sabihin mo naman sa maid, bago siya matulog, magligpit muna. Hindi ka kumain? I don't like the way the salad was cut. Ano? I said, I don't like the way the salad was cut! Kapal naman ang mukha mo. Wala ka lang ang trabaho. Ang hilig mo pang humilata dyan, umiinom ka pa, nagsusugal ka, palamunin ka na nga lang dito. Tapos ayaw mong kumain dahil hindi mo nagustuhan ang paghiwa ng salad. Gusto mo hiwain ko leg mo? Ha? I'm sorry. Nagiging masamang tao ko dahil wala akong trabaho. I can't find a job here. Mas mabuti siguro kung mangibang bansa ka muna para masubukan mo yung kapalaran mo. Siguro nga. Perhaps I should go back to Spain. Bibili kita ng ticket. Bakit ka pa bumalik? Hindi ka maalis sa isip ko, Sita. Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. I want you to marry me. Para walang nagbago naman sa'yo, Romano eh. Wala ka pa rin trabaho hanggang ngayon. Hindi mo naman inayos yung sarili mo. Pag nagsama tayo, mag-aaway lang tayo sa maliliit na bagay. Ayokong mauwi sa sakitan ng mga away natin. Ganyan lang ang sasabihin mo sa akin? If I don't marry you, I will not marry, and you will not marry either. Because you are old, and in this country, nobody will take you seriously. Walang magmamahal sa'yo ng katulad ng pagmamahal ko. Marami pang nagdaang lalaki sa buhay ko. Pero parang tumalab ata ang sumpa ni Romano. Hindi ako nagkaroon ng tunay na asawa. Hello? Long distance call from California for Miss Sita Stals. I'll take it. Sita? Ate Fatima? Sita, si Papa. Patay na si Papa. Katabi ko si Tita Lucy at saka ang mga kapatid natin. Gusto kang makausap ni na Franny at Alex. Papa!
Nadepress ako ng husto nang mamatay si Papi. Nakabawi lang ako ng masabak sa politika at manalong councilor ng Maynila. Alam nyo, Konsyala Sita, bihira ang public official na tulad nyo. Biruin nyo, halos 2.7 million inabono nyo para sa kalsada. Masisingil ko ho naman siguro yung 2 million na yun, di ba? Ang importante, maganda ang kalsada at na-relocate ang mga kasama nating urban poor ng mas maayos. Konsihala, kumandidato kayo ng vice mayor, ha? Mangangampanya kami para sa'yo. At ako, wag na muna natin pag-usapan yung politika, ha? Projects muna. Basta, Konsyala, andito lang kami sa likod mo. Ikaw ang vice mayor namin. Naku, salamat, pero sa kanan natin pag-usapan, ha? Naku, kayo talaga. Ma'am. May kaharap sa inyo. Sige, may kausap lang ako. Sige Kumusta po, nyo na lang Konsyala. ako sa mga kasama natin, ha? Sige, bye, ingat. Konsyala, bakit ibalita lang sa sagot mo sa offer namin? Seryoso ba talaga si Sir? Ako talagang gusto niyang running mate? Bakit may kausap ka bang iba? O baka totoo yung balita namin na may nag-offer sa ng 20 million at kotse para labanan kami? Mahirap naman ho yata yung nakatungtong ang usapan sa pera. Isa pa, hindi naman ako kumakandidato dahil sa pera eh. Tinatanggihan mo ba si Sir? Mas matinatanggihan yon. May masamang nangyayari sa mga tumatanggi sa kanya. Nananakot ka ba? Hindi ako nagpadala sa mga banta at pananakot. Itinuloy ko ang laban kahit independent. Ito yung resulta ng initial 50 votes per precinct. As of 5:30 p.m., talo na tayo. Pawiin nyo na yung mga watchers. Huwag na kamo sila mag-aksaya ng panahon. Sige po, Konsihala. Ano? Ayaw mong sumama sa amin? Sa kangkungan ka tuloy pinulot. Manda ka na lang. Di pa kami tapos sa'yo. Dahil wala na akong pambayad sa bahay sa Sikia, ipinasya kong lumipat ng bahay sa Santa Ana matapos akong matalo. Balak kong magtayo ng internet cafe doon, pero nagsimula na ang aking kalbaryo. Sino yan? Sino yan? Sino yan? Sino ba yan? What? Ano ba? Hoy, bumalik kayo mga
Hindi si Sita ang tipo ng babaeng basta na lamang bumibigay sa mga pagsubok. Likas siyang matapang, larawan ng isang babaeng palaban. Pero hanggang saan nga ba ang hangganan ng kanyang tapang sa matitindi at sunod-sunod pang pagsubok na darating sa kanyang buhay? Harassment? Sino naman ho yung mga haras sa inyo? Ayaw mong maniwala. Yung bahay ko, pinagbabato, pinagnakawan pa ako. Yung mga papeles ko, yung mga plake ko, pati yung mga litrato na iniipon ko sa loob ng mahabang panahon, nawawala! Buti naman sana ko yung mga gamit ko lang, hindi pati yung mga plake ko, yung mga litrato ko. Konsihala, hindi naman ho sa... Anong isa pag-ano? Iba-blatter mo ba o hindi? Ma'am, yung gratuity pay po ninyo na 3 million, wala pa rin pong linaw eh. Eh, yung 2.6 million na inabono ko para sa kalsada. Pumunta na ako sa engineering, DEDMA, sa mayor's office, walang sinabi. Sa treasurer po, tinuro ako sa audit, pinagpasapasahan po ako eh. Hello? Yes, this is Sita Astals. Ano ba naman kayo? Natalo na nga ako nung eleksyon, lugmok na nga eh. Yung pera para sa akin, hindi nyo pa rin ire-release? Ano bang gusto nyo? Wala ba talaga kayong awa? Siyam na taon na ako sa konseho. Ni minsan hindi ako nagnakaw sa kaban ng bayan. Ngayon na ako nangangailangan? Yung pera para sa akin, ayaw pa rin nila ibigay. Sino ka? Hoy! Mula noon, natakot na akong umuwi ng bahay. Naglagi ako sa labas. Doon ko pinalipas ang lungkot at frustration, ang lahat ng sama ng loob. Sino kayo? Ba't niyo ako sinusundan? Bakit niyo ako hinaharas? Ano? Dahil sa alam ko yung modus niyo nung eleksyon? Dahil sa alam ko kung ano hocus-pocus ang ginawa niyo para manalo? Tigilan niyo na ako! Tigilan niyo na ako! Bakit niyo binibenta, ma'am? Eh, paano naman ako hindi magbebenta ng gamit dito eh? Araw-araw ninanakawan ako tuwing wala ako. Ito po, ma'am, ang bayad ko, ma'am. Salamat. Okay. Buong buhay ko, hindi ako umasa sa iba. Pero dahil sa mga nangyari, nawalan ako ng ganang magtrabaho. Nawalan ako ng ganang mabuhay. Naku, ma'am. Gusto sana kayo makita ni Vice kaso hindi siya makatakas sa meeting. It's okay. Sabihin mo na lang sa kanya, thank you. Next month uli, ma'am. Ihahanda ko na lang agad. Ma'am, are you okay? At hayaan mo na ako. Baka madamay ka pa. Sinusurveillance ako. Nandito na naman kayo? Magpakita kayo! Ano bang kailangan niyo sa akin? Hindi niyo ba ako titigilan? Ano ba? Magpakita kayo! Lumapad kayo ng harapan! Huwag niyo akong daanin sa surveillance! Parang awa niyo na! Tigilan niyo na ako!
lubos ang paniniwala ni Sita sa likas na kabutihan ng kanyang kapwa at sinikap niyang panghawakan ang paniniwalang iyon. Ngunit matutuklasan niya na kung may likas na kabutihan ng tao, ay may kakayahan din ng iba na gumawa ng kasamaan, sukdulang makapanakit pa ng iba. Yes. Idedemanda kita. Kapal ng mukha mo. Itinaon mo pa ang pagbaba ng desisyon sa mismo birthday ko. Bantayan mo yung babaeng yan. Baka manggulo. Wala namang ginagawa. Not rest my case. Basta bantayan mo. Lalaban ako hanggang kamatang yan. Ano ba? Hindi niyo ba ako titigilan? Nang mga panahong iyon, pakiramdam ko pinagkakaisahan ako ng buong mundo. Pero wala na akong pakialam. Marami na akong problema para problemahin ang ibang tao. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Ano ba bitawan niyo ako? Hindi kayo! Ano ba saan niyo ba ako dadalhin? Ano ba? Tulungan niyo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Ano ba? Saan niyo ako dadalhin? Ano ba? Saan niyo ba ako dadalhin? Sapagkat may limitasyon ang lungkot at kirot na kayang tanggapin ng tao, napatid ang hibla na nag-uugnay kay Sita sa realidad. Ngunit may mga hibla ng ugnayan na hindi mapuputol, tulad ng ugnayan sa pamilya at sa mga kaibigan. Ito ang mababatid ni Sita sa loob ng ospital. You can't just abduct me! I have my rights! Ano ba? Ano ba? Maawa naman kayo sa akin! Saan niyo ba ako dadalhin? Ano ba? Bisita! Bisiwan niyo ako! Bisita! Hindi ka namin sasaktan. We're here to help you. Don't bisita-sita me! Okay, Dok. I don't Bigyan need natin your ng help! kalma. I don't... Hindi ako aware na may problema ako at that time. Buti na lang, may mga kaibigan na tumulong sa akin. Sorry, pina-abduct ka namin. Hindi namin matitiis na makita ang pinagtatawanan ka. Friend, may gusto kumausap sa'yo. Hello? Ate? Ate Fatima? Ito ang buhay ko, buhay niya at buhay mo. Ang kahapong dulot ay lungkot at saya sa puso ko. Bawat pagsubok noon, tuldukan man lang ngayon. Ang alaala'y di may tatapon hanggang sa dulo ng panahon. Ang buhay man ay maalon, maulan at bagyo'y humahamon. May Diyos na laging papayong tatakip sa butas mong bubong.
sakit man ay natipon, panalangin mo ay ibulong. Bipolar disorder ang tawag sa kondisyon mo. Kaya may mga mood swings ka. Minsan, masayang masaya ka. Minsan, malungkot na malungkot. But don't worry, hindi ka nag-iisa sa kondisyon mo. 4% ng populasyon meron yan. Hindi lang nila alam. Gagaling pa ba ako to? Sita, matapang ka. You'll get over this. Tsaka maraming personalities ang may bipolar disorder. Like Jim Carrey, Francis Ford Coppola, Jimi Hendrix, Axl Rose, Jean-Claude Van Damme, at si Sita Astals. Itong buhay mo, itong buhay ko, paikot-ikot lang ang mundo. Ito ang buhay ko. Natatandaan mo ba to? You were the best counselor. Ang dami mo kayang batas na ginawa para sa Maynila. Ikaw kayang pinakamagaling sa kanila. Kaya nga, hanggang sa ngayon, pinasasalamatan ka ng Urban Poor dahil ikaw ang kauna-unahang counselor na bumuo ng procedure para sa humane demolition. Sita, ikaw ang dahilan kung kaya hanggang sa ngayon, naging mataas ang trato sa mga mahihirap. Friend, tingnan mo nga. Wala ka talagang bala kami dyan. At saka alam mo ba, kung hindi ka magaling, hindi mo magagawa tong aklat na to. Ayan, tingnan mo. Sino ba naman ang makakaisip na kolektahin yung mga batas na yan? Pati nga yung batas na lumipas, friend. Alam mo, kung hindi ka matino, eh di sana yumaman ka na. Nung pumasok ka sa politika, lahat naman na nagiging konsihal, yung mayaman, nagkakapera. Ikaw lang ang hindi. Kaya nga eh. Sana hindi na lang ako naging matinong konsehal, ano? Sita, pasayahin mo naman kami uli. Kahit ano sinabi niyo sa akin na kinuha ng bangko yung bahay. Yung mga gamit ko, sinira. Yung kotse ko, binenta. Sita, alam mo, mawala man lahat ng yan sa'yo, kami nandito lang para sa'yo. Ang ate Fatima mo, ang mga kapatid mo, nandito kami para sa'yo. Hindi ka namin iwanan. Oh, mag-iingat ka ha. Salamat, doktora. Maraming salamat sa pag-aalaga niyo. Sige. Nang lumayas ako sa bahay when I was 17, isang bag lang ang dala ko. Nang lumabas ako sa ospital, isang bag lang din ang dala ko. Para akong nagsisimulang muli. Itong buhay mo, itong buhay ko, paikot-ikot lang ang mundo. Ito ang buhay ko. At kasama po natin sa Star Confessions ngayong gabi mga kapatid, ang komedyanang matagal na nagpasaya sa ating buhay. Pero minsan isang panahon, sinaktan ng kapalaran. Pero sabi nga po natin, hindi po pinag-uusapan at hindi mahalaga ang pagbagsak. Ang pinakamahalaga po ay ang muling pagbangon. Miss Sita Astals, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi po. Sita, maraming salamat dahil ipinagkatiwala mo ang buhay mo sa aming programa. Kumusta ka na ngayon, Miss Sita Astals? Okay naman po. Nagre-recover. Yes. Yung pag sinabi mo yung nagre-recover, gaano kalalim yung pinagmumulan mo? Rock bottom. Rock bottom. No way but up, Sita. Yeah. Di ba? That's right. Ganun naman lagi, di ba? Okay. Sa kwento ng buhay mo,
ang dami-daming pagsubok, ang daming paghamon. Paano mo inarap yung mga kwento, yung mga akusasyon na nasisiraan ka na raw ng bait? Actually, ngayon ko palang hinaharap yun. For the longest time, kasi halos isang taon na yun na unang lumabas yun sa media, hindi talaga ako sumagot. Wala akong sinabi, hindi ko pinatulan. Bakit nanahimik ka lang tungkol doon? I didn't know what to do about it. And then, kanino naman ako mag-i-explain. So, hindi ko sinagot. Mapagbiro ang kapalaran talaga ang tadhana. Di ba, mahigpit kayo magkalaban ni Vice Mayor Isko Moreno sa, di ba, kampanya, sa eleksyon. Tapos ngayon, si Vice Mayor Isko mismo nagtiwala uli sa'yo para kunin kang staff ng kanyang opisina. Ganun po. I get support from him. Yes. Paano nangyari yun? Dinala po ako doon ng mga kaibigan kong konsehal. Kahit hindi ako humihingi sa kanila or whatever, sila mismo ang kumusa when they heard na I was having a hard time and all that. Sila mismo ang kumusa, dinala nila ako kay Isko. Anong unang sinabi sa'yo ni Vice? Oh, sige. I'll take care of you, don't worry. Maganda ang kanyang puso. Maganda. Okay. At kumusta ang buhay pag-ibig? Kumusta ang puso mo ngayon? Well, okay naman yung puso ko, although hindi ko pa nahahanap yung tama para sa akin. At yung reset na nahukbalahap ko, 29 anyos, medyo bagets-bagets masyado. Nahukbalahap pa. Nakapulot ako sa'yo, ha? Naghiwalay din kayo agad? Oo, at ayoko na munang seryoso ng 29. At, Pero ligawin ka, di ba? Sobrang ligawin ka, pati ng mga may asawa. Dati, all sorts. Sita, saludo ako sa'yo. Kasi naaamin mo yung mga kakapusan mo. At mga doktor mismo nagsasabi, kapag kaya na nating harapin ang katotohanan, ando na tayo sa estado ng magaling ka na talaga. Ganun yun eh. Kasi kapag in denial ka pa, yun ang talagang mapakahirap. May mga gusto ka bang aminin sa publiko sa pamamagitan ng aming programa? Opo. And gusto ko sanang sabihin sa mga tao na kung pwede, pagbigyan niyo po kami na mga may ganitong disorder kasi it's curable, it's manageable. And all it takes is 1 pill a day kasi it's only chemical imbalance. And 1 out of every 70 people are said to be bipolar. Kasama na dyan si Catherine Zeta-Jones, si Mel Gibson, si President Clinton, si President Theodore Roosevelt, si Einstein. I'm in good company, di ba? Oh my goodness. And hindi po kami nananakit ng tao. Okay, lalo na't ganyan na nadiskubre na at nakokontrol na ng gamot. And kung pwede po sana, try not to judge at saka give the people a chance to show that we are functional too. Hindi ba? So, yan lang. Matapang ka pa rin ba hanggang ngayon? I'm still getting my confidence back. Kasi yun ikaw yun ang na rin ninakaw nagsabi. sa'yo eh. Ninakaw sa'yo yun pansamantala. Pero iyo yun eh. Iyo yung kumpiyansa. Ikaw lang ang magbabalik noon sa iyong sarili. Thank you so much. Maraming salamat sa tiwala. Thank you, Sita. Maraming salamat. Kapag nakakita raw tayo ng blankong papel na may tuldok, ang makikita lamang natin ay ang tuldok at hindi ang buong papel. Tulad ng marami na ang naaalala lamang ngayon sa kwento ni Sita, ay ang kanyang pagbagsak at hindi ang pagbangon. Ngunit higit na mas malaki ang buong papel kaysa sa kapirasong tuldok. At ang pagkakalugmok ni Sita ay maliit na bahagi lamang ng kanyang buhay. Buhay na ginugol niya para bigyan tayo ng saya. Buhay na ginugol niya sa pag-ibig at paglilingkod sa iba. Ako po si Christy Fermina nagsasabing sa bawat maningning na buhay ng mga bituin ay may mga kwentong magbibigay aral sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi. Ito po ang Star Confessions.